Ginahasan ng lalaki ang babae. Natulala ang kasama. Akala niya magnanakaw lang sila. Walang magawa ang mister ng babae. Pati ang 5 taon na anak ay nakatingin din. Kahit walang alam. Pero naramdaman nitang kawawa ang ina. Nakita naman siya ng lalaki. Kitang-kita ang sakit sa mga mata. Nawalan ng asawa si Clyde. Nasira ang pamilya, kahit nasaksak si Clyde. Pero malakas ang katawan. Hinimiti lang siya, nakaligtas. Dapat kamatayan ang kapalit, sa krimen na ito. Pero matapos madakip ang dalawa, ang hatol ng korte sa kanila ay 10 taon na pagkakulong at kamatayan. Ang isa ay 3 taon lang. Dahil may koneksyon ang lalaki, di ito matanggap ni Clyde. Gusto pa niya sanang lumaban. Pero nakita niya ang prosecutor at ang kriminal. Sa kanya naintindihan, nawala siya ng 10 taon. Papatayin na sana ang kasama. Ngunit pagtusok ng anesthesia, sinaong mag-aakala na lason pala. Nawalan ito ng kontrol. Ang lalaki naman, ay nanunood ng balita, tumawa pa. Di niya alam hinahanap na siya ng impyerno. Dahil pag-imbestiga ng pulis, nalaman na lason pala, may nakaukit pa na mga salita, na para sa lalaki. Agad pumunta ang mga pulis. Naghandang magtanong, nakatanggap ng tawag ang lalaki. Sabi nito ay huhulihin siya ng pulis. Kung ayaw mong mahuli, sumando ka sa akin. Tumingin siya sa labas. Di niya rin tinanong kung sino ang kausap. Sumunod siya sa utos nito, at nakatakas mula sa mga pulis. Sa huli nakarating sa isang lugar, at nakita ang kotse ng pulis. Pumasok siya at inagaw ang baril. Gumalaw ka. Paandarin mo na ang kotse. Kalma lang. Teka lang. Halika na. Kaya naman, nakaiwas nga sila sa paparating na pulis. Nakarating sila sa isang garahe. Papatayin sana ng lalaki ang pulis. Tumunog ulit ang phone. Pagsagot. Biglang nagpakita si Clyde, na 10 taong nawala, agad nagpaputok, pero lason ang lumabas, natusok ang kamay, maliban sa mga mata, di na gumagalaw ang katawan nito. Sabi ni Clyde, susunod, hindi ka na makakaramdam ng sakit, may karma ang lahat, hindi pa ito ang oras. Tinali ni Clyde ang lalaki. Pinakita ang iba't ibang gamit. Sa lalaki, bawat kutsilyo ay iba't iba. Kahit di makagalaw, pero may pag-iisip pa. Tinusukan siya ni Clyde. Gusto niyang lumaban ito. Tinurukan ng adrenaline. Dahil gusto niyang mas aktibo ang utak. Tinakpan na rin ang bibig para di makagat ang sarili. Dinala siya ni Clyde sa ilalim ng salamin. Para makita niya ang gagawin sa kanya. Nakadikit pa doon ang larawan ng mag-ina. Nagsimula na siya. Ilang araw makalipas. Nakita ng mga pulis ang bangkay ng lalaki. Kahit ang leader ng mga pulis ay namangha. Matapos ang imbestiga, nahanap nila si Clyde. Dahil siya ang may-ari ng garahe. Pinuntahan nila si Clyde, pero plano ito ni Clyde. Hindi siya nawala ng 10 taon para lang dito. Walang nakakaalam ng gagawin. Wala naman silang nahanap na ebidensya, kundi mga libro lang sa batas. May kinuhang legal na libro ang prosecutor. Ang mga may alam lang ang nagbabasa nito. May nakadikit pa na larawan ng prosecutor at ng kriminal. Ayon dito, mukhang siya ang susunod na target ni Clyde. Nagkita silang dalawa. Agad nagsalita ang prosecutor. Tinaong niya si Clyde kung siya ang pumatay. Di inakala. Nagulat ang prosecutor sa sagot. Inamin niya ang kasalanan. Pero hindi siya pwedeng ma-convict. 250 ang IQ ni Clyde. Di nasayang ang pagbabasa. Sabi ng prosecutor, 10 taon na ang nakaraan. Dapat mag-move on. Hinikayat siyang magsalita. Sabi ni Clyde, di ba 10 taon noon ay nakipag-usap ka rin sa kriminal, di ba? Gusto ko rin mag-negotiate. Gusto ko lang ng malambot na higaan. Aaminin ko ang lahat, pero paano sila maniniwala? Nakulong na nga gusto pa ng higaan. Hindi pwede. Pagsisisihan niya ang pagtanggi. Hinubad ng lalaki ang damit, at hinintay ang mga pulis. Dumating na nga ang mga ito. May helicopter pa, para lang mahuli siya. Pagdating sa kulungan, ni-record ng prosecutor, para makuha ang confession niya. Di inakala, inamin nga ni Clyde, pero ang mga salitang ginamit ay di pwedeng makonvict. Sa loob ng 10 taon, may IQ na 250, alam na niya ang batas. Nagalit naman si Nick, tinanong ang plano nito. Sabi ni Clyde,
10 taon nakaraan, nag-negotiate ka. Ngayon ako rin. Pwede akong umamin. Pero bigyan niyo ako ng higaan. Tumanggi si Nick. Natawa siya. Pero sabi ng boss na pumayag dapat. Madali lang naman. Para wala ng problema pa. Bakit tumanggi? Dumating lang nga ang higaan. Kinabukasan sa trial. Kahit na walang ebidensya si Nick, umaasa siyang di papalayain ng hukom si Clyde. Tumayo si Clyde. May sinabing kaso, na parehong sitwasyon, para ma-prove ang pagka-inosente. Natulala ang lahat, walang magawa ang hukom. Wala silang ebidensya laban kay Clyde. Kaya pinalaya nito si Clyde. Tumawa si Clyde. Thank you. Excuse me? Ininsulto niya ang hukom. Minura pa, bakit mo ako pakakawalan kung alam mong may sala ako? Di ito katulad ng nakaraan. Katulad lang ba ng pagpawala mo sa pumatay ng mag-ina ko? Nasaan ang hustisya? Nasaan? Pinahiya ni Clyde ang hukom. Nagalit ang hukom sa kanya. Pinabalik siya sa kulungan. Pinuntahan siya ni Nick ulit. Tumyupad si Clyde sa pangako. Inamin ang krimen na plano. Sinabi niya ang lahat kay Nick. Pero, naglabas ulit ng bagong demand. Gusto ko ng steak, pati salad. May musika pa. Tumawa si Nick, di pumayag. Tinanong ni Clyde kung may halaga ba ito kapalit ng impormasyon. Ito ay may kinalaman sa abogado ng lalaki. Di siya pinansin ni Nick. Dahil nakakulong naman si Clyde. Paano siya makakapanakit? Pero pinaimbestiga pa rin ni Nick. 3 araw na palang nawawala ang abogado. Agad silang bumili ng steak para kay Clyde. Pero sinadya nilang bagalan ang pagsilbi. Ito ang mga steak. May kamera. Sabi ni Clyde na huli sila ng 8 minutos. Sinabi naman niya ang lokasyon ng abogado. Agad umalis ang iba. Nakita nila ang bag ng abogado. Agad silang naghukay. Nakita nila ito na may mask. Pero naubos na ang oxygen. Namatay na ito. Lahat ng ito ay planado. Di maisip ni Nick. Akala niya may kasama si Clyde sa labas. Kaya kinulong sa madilim si Clyde. Pinuntahan ang hukom. Nakiusap na wag ipakausap sa iba si Clyde. Pumayag ang hukom. Kakaperma pa lang. Tumunog ang phone. Hello? Natulala si Nick at ang boss. Nakita nila ang balita, para malaman ang totoo. Hinanap ni Nick, ang dating katrabaho ni Clyde. Saka nalaman, head pala si Clyde ng CIA. Alam ang bawat hakbang. Nagpahuli siya dahil ginusto niya ito. No, you can't. Hindi mo siya mapipigilan. Once you're dead, you're dead. Ilang tao ang mga namatay. Nagalit si Nick, tinanong si Clyde. Papayag siya basta wag nang papatay ng iba. Gusto ni Clyde na iurong ang mga kaso. Pakawalan niyo ako bukas ng umaga. Kundi ay papatay ako. Nawalan ng kontrol. Nagalit ulit si Nick, di siya naniwala. Kaya pinatrabaho niya ang lahat. Hanggang 6 ng umaga. Lahat ay kinakabahan. Pagdating ng oras, 6 na ng umaga. May bara ang mga lalamunan. Pero walang nangyari. Nakahinga sila. Akala ni Nick na pinaglaruan lang sila. Pero paglabas nila, nakita niya, lahat ng mga kotse, mas marami pang tao ang papatayin ni Clyde. Binalaan niya na si Nick, pero wala silang may nakita sa kotse ni Nick. Walang plano si Clyde na patayin siya. Ibig sabihin di pa tapos ang plano. Nagalit si Nick, sinuntok niya si Clyde. Para kay Clyde wala siyang kasalanan. Sabi ni Nick na baka 10 taon noon, sila ay matatalo, para sa reputasyon. Tumawa si Nick, baka matalo kasi tayo noon. At makalaya silang dalawa, di mo ba iyon naiintindihan? Hindi mo man lang sinubukan.